Don Takay ang pinakamayaman sa buong Palawan. Pinakamalaki ang bahay niya. Pinakamalawak ang kanyang bukid. Pinakamarami ang kanyang bangkang ng pangisda. Pinakamalaki ang kanyang tindahan sa buong lalawigan. Lahat ng taga-roon sa kanya namimili. Si Don Takay ang pinakatusok at pinakamabangis magpatubo sa kapitan. Halos lahat ng mga minista sa kanya na umiitaw ng bigas, sardinas, lahat-lahat. Napakaagap ng maningil. Nasa baybay na siya maaga-maaga pa. Sinasalubong niya ang bawat may utang sa kanya. Hindi siya makikinig sa kahit anong pakiusap. Kumpiskahin ang huli niya, utos na sa mga tauhan. Malapit sa kahit sino si Don Takay, maliban sa kanyang tanging anak na si Rosa. Mahal na mahal ni Don Takay ang anak. Sunod ang lahat ng layaw ni Rosa sa ama. Laruan, damit, pagkain, lahat-lahat para kay Rosa. Mabait at maaawaing bata si Rosa. Hindi tulad ng kanyang ama, mahilig din siyang magsuot ng gamit na kulay pula. Minsan, isang mangingisda ang hindi makabayad sa utang kay Don Takay. Maluga ang sakit ng kanyang apo noon. Maraming huli at paligtas ang ibawat utang, matigas na sabi ni Don Takay sa mangingisda. Mabilis na naghanda papunta sa laot ang matanda kahit umuulan. Laking gulot niya nang makita sa kanyang bangka si Rosa. Ano ang ginagawa mo rito? Tutulong po ako sa inyong mga isda, anong bata, upang kahit paano mapatawad niyo ang aking ama, at ganoon nga ang ginawa ni Rosa. Bili na nang malaman ni Don Takay ang pagtakas ni Rosa. Natagabilis siyang pumalaot kahit palakas na ang ulan. Rosa! Rosa! Sa lakas ng alon, tumakab ang bangka ng mga mangingisda. Hindi na muling umahon mula sa tubig si Rosa. Nang malaman iyon ni Don Takay, mabilis siyang lumundag sa tubig para hanapin ang kaisa-isang anak. Matagal na sumisid sa ilalim ng dagat si Don Takay para hanapin ang anak. Ngunit hindi niya makita si Rosa. Hindi nga rin muling nakita ng mga taga-roon si Don Takay. May nagpapalagay na nalunod siya. May nasasabing nagkalayo-layo siya dahil sa lungkot na sinapchik ng anak. Isang araw, nagkagulo sa tabing dagat dahil sa balikan ng mga mangingisda. May mabangis na hayop na noon lamang nakita sa gitna ng dagat. Matulis ang nguso at matatabil ang ngipin. Sinisira nito ang maliliit na isda, pati tao. Napansin din nilang mabilis nitong sinusundan ang anumang bakas ng dugo. Parang si Don Takay na patuloy na naghahanap ng walang anak na si Rosa.